Romans 3 verse 26, so in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Ito ang pangako ng Pansus. Si Jesus ang pangako ng Panginoon sa atin, but ito ang napakagandang ginawa ng Pansus sa atin. When we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, ano sabi niya? Tayo daw lahat ay bibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen? So mga anak tayo ng Diyos. Yung pala ang way para tayo maging mga anak ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Sa pamagitan ng pananampalataya sa Pansus. Kaya sabi dito, so in Christ Jesus, you are all children of God through faith. At ito'y sa pamagitan lamang ng pananampalataya. Wala na iba. So bakit ba natin ipinapahayag si Jesus Christ as our Lord and Savior? Because kailangan natin ng kaligtasan. At yun nga ang sinasabi ni dati na sa pamagitan ng Pansus tayo ay maliligtas. Eternal life ang ipagkakalob natin ng Diyos sa atin. Because without Jesus, yun nga, we will be, mapupunta tayo sa eternal fire. At yun ang dahilan kung bakit si Jesus Christ ay pumunta dito. To give us salvation. So that we will receive Him as our Lord and Savior. And that tayong lahat will become children of God. Amen? Kaya pag tayo mga anak ng Diyos, malaya na tayo makakalapit sa Kanya. Amen? Di ba ang mga anak ng Diyos, kapag mga anak ng Diyos mas malapit, di ba? Tayo daw ay mga heir. At sino ang tagapagmana? Di ba ang tagapagmana hindi yung mga anak sa labas? Kundi ang tagapagmana ay yung mga tunay na anak ng Diyos. Kaya may malaking inihanda na ang Diyos para sa atin. Tayo ay tagapagmana. Hindi lang sa buhay natin dito sa lupa na tinatamasa na natin ang kagandahang loob ni Lord. Tinatanggap natin ang kanyang kapayapaan, kundi lalong higit yung inaasahan natin is yung eternal at life natin na hinihintay natin doon sa heaven. Sabi nga, wala pang nakakaalam. No ear has heard, no mind has conceived kung ano ang inihanda ni Lord sa atin in heaven. Kaya ngayon pa lang, kailangan magpasalamat na tayo na meron binigay si Lord na opportunity sa atin para makilala natin siya. Amen? At sa pamagitan ng faith alone, because yung ating mga good works, though tayo ay hindi gumagawa ng mga samaan, pero ang pinakamahalaga, yung ating relasyon sa Diyos, ay manumbalik tayo sa Kanya sa pamagitan ng Pansus. Yun ang ginawa ni Lord Jesus. Tayo ay inireconcile ni God sa pamagitan ng Pansus so that makamta natin ang Kanyang kaligtasan. Amen? So in Romans 8 verse 15, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, and by whom we cry out, Abba, Father. So, ang tinanggap natin ay espiritu ng pagiging anak. At yung espiritu ng pagiging anak ay sa pamagitan ng Pansus. Kaya when we receive Jesus as our Lord and Savior, yung Holy Spirit ang magbe-bear witness sa atin na truly tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya tayo makakatawag sa Ama, sa Diyos Ama, Ama, Ama ko. Amen? Kaya pag tinanggap natin si Jesus, hindi na malayo sa atin si God. Dahil ang kanyang tahanan ay ang ating mga puso. Sabi niya, He will come at home sa atin, the Father, Son, and the Holy Spirit will be upon us. So Romans 8 verse 17, and if children, sabi dito, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. Amen? If we suffer with Him, ano ba yung sinasabi dito? We suffer with Him. Ito nga yung sinasabi natin, together with Him, we proclaim yung salvation ng Panginoon. Tayo ay meron ding part na ginagawa para i-share natin. Si Jesus Christ have suffered so that ang kaligtasan ay matanggap natin. So, ganun din tayo. We partake yung mga gawain na katulad dito para maihayag natin ang kaligtasan ng Panginoon. At yun ang pinaka-importante sa ating lahat. Especially ngayon na hindi natin alam kung ano ang mga susunod na mangyari with this pandemic, and with a lot of mangyayari sa ating paligid. Today, napaka-importante yung ating relasyon sa Pansus. Yung sasabi natin dito is,
Sa pamagitan ng Panginoon, we have been reconciled to God. So, we praise God yung ating life ngayon, yung gap na ang Panginoong Jesus ay umakyat sa langit hanggang sa kanyang mga muling pagparito, ito ang sinasabi nating the period of grace. Na ang lahat ng tao ay binibigyan ni Lord ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya. Because kapag dumating na si Jesus, wala nang pagkakataon ng tao na magsisi. Wala nang pagkakataon ng tao manumbalik sa Diyos. Kaya ang napakahalaga ngayon sa atin ay yung ating relationship sa Panginoong Jesus ay manumbalik. Ang mga tao kasi abala sa iba't ibang mga bagay. Ang tao mas maraming oras sa mga part-time, sa mga trabaho, at maraming oras sa tao kaysa Diyos. Pero God is saying na ito na ang panahon para tayo manumbalik sa Diyos. Because when Jesus Christ will come, it will be judgment. At yun nga ang passport natin para tayo makalapit sa Diyos at makarating sa langit, doon sa langit na bayan na inihanda ng Panginoon ay sa pamagitan lamang ni Jesus. Amen? So napakahalaga po na tayong lahat ay lumapit sa Diyos. At yun ang ginawa ng Panginoon, ang ating mga kasalanan, gaano man kalakihan, all our sins have been cleansed by the blood of Jesus. So whatever sins that we have committed, we must all ask for forgiveness. And yung sinabi ni Lord, when we repent of our sin, He is just and He is willing to forgive us. Amen? So, ang promise ni Lord is si Jesus. And through Him, tayo ay may buhay, tayo ay may eternal life, masusumpungan natin ang tunay na kapayapaan sa pamagitan ng Panginoon. Amen? So, we praise God. Ako rin, matagal akong hindi nakakilala sa Panginoon. I was born again nung ako po ay nagtatrabaho sa Manila. At one time, ako ay sinama ng katrabaho ko. Nag-work kami ng Sunday. Pero yung isang katrabaho ko pala ay born again. At in-invite niya kami ng mga ka-opisina niya, na mga office mate namin one time. At kami ay isinama niya doon sa Bread of Life sa Makati. At doon ako nagkaroon ng kaliwanagan. Doon ko na-realize na ang kailangan pala natin ay si Jesus. Kasi doon ako luma ko pang pinupuntahan, parang kulang talaga ang buhay ko. Hindi ko malaman kung ano ba ang kulang sa akin, pero something is missing sa aking buhay. And so that time, nung ako ay nakakilala sa Panginoon, doon ko nakita talaga yung ka-holiness ni Lord at yung sinfulness ko talaga. Kaya yung pag-worship pa lamang, naramdaman ko ng presensya ng Panginoong Jesus at naranasan ko talaga yung kabutihan ng Panginoong Jesus. Kaya yung ating relationship sa Diyos ay napakahalaga. So hindi natin makikilala si Lord kung hindi tayo mag-a-attend ng ganitong gawain, kung hindi tayo mag-aaral ng Kanyang salita. Because the only way para tayo makakilala sa Diyos ay sa pamagitan ng salita ni Lord. At maunawaan natin lamang ang kaligtasan because yun nga ang ginawa ng Panginoon sa atin. Amen? So, today, ngayon ang pagkakataon natin na tayo ay manumbalik sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, if we will accept Jesus Christ as our Lord and Savior, nasabi doon, if we will confess with our mouth that Jesus Christ is Lord, at si Jesus ay namatay, at dinala niya ang ating kasalanan, then we will be saved. Maliligtas po tayo. Amen? Sa kaparusahan, sa kamatayan. Kaya when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, ang papagkaloob niya sa atin ay kaligtasan. Amen? So sabi doon, if we will confess Jesus as our Lord and Savior, and we will believe Him with all our hearts, then tayong lahat ay maliligtas. Amen? So ito yung magandang pagkakataon binigay ni Lord sa atin, na tayong lahat ay makakilala sa kay Lord at ma-reconcile tayo sa Kanya. Amen? So hindi lang kasi sapat na kilala natin si Jesus. We must believe with all our heart that Jesus Christ is the only Savior para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? So tayo lahat. Magpasalamat tayo kay Lord for what He has done. And today meron tayong table of the Lord. Kanta tayo. We will sing, we thank God for the Word of God. Pero before tayo mag-partake ng table of the Lord, we'll thank God and sing and worship Him once more.
I would like to ask for those who have come here sa ngayon, mag-pray lang tayo saglit, sis. I request na yung mga first time na nakarinig ng salita ng Panginoon yung about salvation, we must accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Sabi ng Panginoon Jesus, if we accept Jesus Christ as with all our hearts, if we confess Him that Jesus is Lord, tayong lahat ay maliligtas. Amen? Hindi tayo dadaan sa wrath ni Lord, hindi tayo dadaan sa great tribulation, hindi tayo mapupunta sa asupre ng Diyos doon sa walang kamatayang impyerno. Amen? So, this is the time na tayo tumanggap sa Panginoon Jesus as our Lord and Savior. So, hinihingi ko ng bawat isa sa atin na sumunod sa panalangin so that matanggap natin ang habag ng Panginoon Jesus, ang kaligtasan na ina-offer ng Diyos sa atin. It is only a gift na kailangan natin tanggapin so that matanggap natin ang kaligtasan ng Panginoon Jesus. So, pray tayo, sunod kayo sa akin sa panalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat, Lord, sa iyong ginawa sa krus, na kayo po ay namatay para sa aming kasalanan. Dinala mo po ang aming kasalanan sa iyong katawan, at sa pamagitan po ng iyong dugo, ay kami po ay nilinis mo. Lord Jesus, sa oras na ito, tinatanggap po namin tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso. Sa oras na ito, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa muli niyong pagparuito ay makasama niyo po ako sa langit na bayan. Patawarin niyo ako, Panginoong Jesus, sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Hugasan niyo po ako ng dugo mo at dalangin ko, Holy Spirit, na kayo po ang gumabay sa akin simula sa oras na ito. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, kanta tayo. Let's sing to God. Okay. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, and now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears
hour I first believed. Many dangers, toils and snares I have already become. This grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His words my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. When living's there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than we first begun. Praise you, Lord. We will have the table of the Lord. Pag-pray ko lang, Lord Jesus, let us pray po natin sabay-sabay. Verse 19. Why then was the law given at all? It was added because of transgressions, until the seed to whom the promise referred had come. The law was given through angels and translated to a mediator. A mediator, however, implies more than one party, but God is one. Is the law therefore opposed to the promises of God? Absolutely not. For if the law had given that could impart life, then righteousness would certainly have come by the law. But the Scripture has locked up everything under the control of sin, so that what was promised, being given through faith in Jesus Christ, might be given to those who believe. Before the coming of this faith, we were held in custody under the law, locked up until the faith that was to come would be revealed. Continue. Okay. Sis, continue. Ano ba yung mic, sis? Verse, continue, sis. Was revealed, verses 24. So the law was our guardian until Christ came, that we might be justified by faith. Now that faith has come, we are no longer under a guardian. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ have already clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there any male and female, for you are all one in Christ Jesus. For you belong to Christ, Abraham's seed, and heirs according to the promise. Let's pray together. Lord, maraming salamat po. We again welcome your presence. Holy Spirit, take over all of us. And we surrender our hearts and minds to you. We thank you, Lord God, that you are the Spirit of truth, and that I declare, Lord Jesus, that you will reveal the truth. You will reveal Yeshua Messiah and your love, Father God. Salamat po for your presence. And I pray, Lord, that i-anoint mo po ang aking labi, anoint my mind, my hearts, and my lips, so that the very words that I will speak today are the words that come from you, Lord. Salamat po for the word, and from your word we declare that the faith will arise in Jesus' name. At maraming salamat po. Ito pandalay namin sa pangalan ng Panginoon Jesus.
Amen. Amen. Praise God. Pwede na po tayo mo po. Yes. So, good afternoon again. As I have told earlier, the message of the Lord is entitled God's Law and God's Promise. Ano ba yung law ni Lord? What is God's law? At ano ba ang purpose ng law? Bakit ba ito binigay ng Diyos sa atin? And ang promise ni Lord. Ano ba yung promise ni Lord sa atin? So, ang law is, kung makita natin, God's law, merong mga ibinigay na batas ng Diyos sa atin. At yun nga ang sinasabi ko, ano ba ang purpose ng law? The law of God is binigay sa atin ng Diyos, katulad ng halimbawa, ano ba ang mga law? Diba, here in the land of Qatar, even in Qatar, merong, in Philippines, meron batas ang bansang Pilipinas at ang bansang Qatar. So, at itong mga batas na ito ang patupad ng pamahalaan. At sa pamagitan ng batas na ito, nagkakaroon ng peace and order sa bansa. So, sa kaharian ng Diyos, meron ding batas na ibinigay si Lord. At ano ang purpose ng batas ni Lord? Sabi doon, the purpose of God is ibinigay ang law para sa it is added for because of transgression. Ibig sabihin, sa pamagitan ng law ay nakikita natin ang kasalanan ng tao. Basahin ko lang dito sa Bible. Next is, in verses 3, in Romans 3 verse 19, what purpose then does the law serve? Ano ba daw ang purpose ng law? It was added because of transgression, till the seed should come to whom the promise was made. And it was appointed through angels by the hand of the mediator. So, ang purpose ng law, sabi dito, it was added because of transgression. So, through the law, nakita natin ang batas ng Diyos. For example, ano ba yung mga batas ni Lord? Like, ang 10 Commandments. Tapos yung mga ordinances at commands na ibinigay ni Lord from the Bible, even from the Old Testament and New Testament. Dito yung mga ordinances and commands ni Lord at mga commandments na ibinigay ni Lord. At ito yung mga ipinahayag ng Diyos para malaman ng tao kung ano ba ang paglabag ng tao. Because without the law of God, hindi natin maunawaan kung ano ang kasalanan. Without the law of God, hindi natin malaman na tayo pala nagkasala na. Pero sa pamagitan ng law ni Lord, doon natin malalaman that we have transgressed kay God. Meron tayong mga iniquities at mga sins na nagawa. Because nga, God have already written all His commandments and laws sa kanyang salita, sa Word of God. At isa pa na purpose na binigay ng Panginoon ang batas sa atin is God is declaring that God is a holy God. At man is sinful. So, sa pamagitan ng law ni Lord, nakita natin that God is holy. At sinasabi ni Lord, be holy for I am holy. And without holiness, sinasabi ni Lord, without holiness, no one can see God. So, it is, kay God, there is no sin. At yun nga, ang tao is because of the weakness ng tao and sinful nature, God is, pinahayag niya ang kanyang mga commandments at kanyang law. Pero, makita natin, di ba, yung batas na ito, even though ipinakita ni Lord ang kanyang mga batas, ang kanyang mga laws and commandments, still, ang mga tao is, yun nga, walang nakakatupad perfectly sa mga batas ni Lord. Ang lahat ay sinasabi sa salita ng Panginoon, all of us, all have fall short of the glory of God. All of sinned, nothing is exempted sa kasalanan. Sabi nga ng salita ng Panginoon, para tayong mga tupang naligaw. And we are all like sheep na nagkanya-kanya ng lakad. At tayo may kanya-kanyang mga desisyon, kanya-kanyang mga direksyon. So, because of the law of God, nakita natin kung ano ba ang mga kautusan ni Lord na nais niyang ipagkasuparan sa atin. So,
in 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 the New Testament, pag nakita natin ang New Testament, pag nabasa tayo ng salita ng Diyos, in the New Testament, ito ang batas ni Lord na iba-ibang mga batas. For example, di ba? For example, yung Ten Commandments, sinasabi ni Lord, huwag kang papatay, igalang mo iyong mga magulang, ano pa, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay. So, ito yung iba't ibang mga laws ni Lord. Pero, because of God is, ang purpose ng law ng Panginoon is about love din. Because ang nais ni God sa atin is for us to love Him and to love our neighbor as ourselves. Kaya when Jesus Christ came, He only summed up the commandments of God into two. Yung sa dami ng commandments ni Lord, for example, yung 10 commandments, He summed up the 10 commandments into two. At ito nga, yung sabi dito sa Mark 12 verse 30, "And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength." This is the first commandment. And the second, like it, is this: "You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this." So nakita natin, out of the 600 na mga commandments ni Lord, pag binasa natin ito in the Old Testament, God have already, Jesus, when He came here, sinamarize ni Jesus ang commandments into two. He summed up. At ito nga, ang commandments ni Lord is one, the greatest commandment sinasabi ni Lord is to love God. Ito ang reason why God have created us, na tayo is mahalin natin si Lord. Paano daw natin siya dapat mahalin? We must love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Yung pala ang nais ni Lord. Kaya yung commandments ni Lord at yung mga ordinances ni Lord, binigay ni Lord sa atin para tayo ay bigyan ng boundaries. Because for example, sinabi ni Lord, huwag kayong papatay. Ibig sabihin, ayaw ni Lord na tayo ay mapahamak dahil mahal tayo ni Lord. It's about our love for God and our love for neighbors. So, ang law ni Lord is tungkol pa rin ito sa love ng Panginoong Jesus sa atin. Tungkol ito sa love ng Diyos na yun nga, ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Because binigay ni Lord ang kanyang utusan para tayo ay, alam niya na kapag tayo nagkasala, it will be dangerous sa ating mga soul. Ipapahamak ng kasalanan ang ating mga kaluluwa. At kapag tayo ay nag-violate doon sa salita ng Panginoon, doon sa mga commandments ni Lord, when we violate the law of God, the commandment of God, it means we are disobeying God, we are opposing God, and we are rejecting God. At kapag tayo is, yun nga, nag-disobey sa Panginoong Jesus, ang result nito is spiritual death. At ganun din yung physical na kamatayan natin. Ito ang nagiging bunga. Ito ang nagiging ang patutunguhan ng tao kapag tayo ay lumubag sa Panginoon. Kaya sinasabi ng Panginoong Jesus, the wages of sin is death. Because nga, in the law of God, merong punishment si Lord sa ating mga kasalanan. Pero, ang sinasabi ni Lord, itong law ni Lord, hindi siya yung fulfillment. Si Jesus Christ ang fulfillment ng law. At ang sinasabi doon, itong law daw na ito ay we are only dinadirect lang tayo sa promise ni Lord, na ang promise ni God ay si Jesus. So kahit na alam natin ang mga law na yan, wala isa man sa atin ang makaka-follow ng lahat ng batas ng Panginoon. Amen? Because nga in our sinful nature, nandun ang kahinaan natin. At nandun pa ang kaaway na tayo tinitrigger para tayo ay magkasala. So, walang kakayanan ang mga batas ni Lord para tayo ay baguhin niya. Para tayo ay bigyan niya ng bagong buhay. Kaya ang pangako ng Panginoong Jesus ay dumating sa atin na dahil nga ang tao is mahina at dahil ang tao ay nasa sinful nature, ang tao is, sinasabi ni Lord, tayo ay alipin sa kasalanan. We are under the control of sin. We are in bondage sa sin. At kapag tayo ay bondage na sa sin, ang bunga nito is yun nga,
ang isa sa mga bunga kapag tayo ay patuloy nagkakasala, isa na dito nga yung kamatayan. We will, yung ating relasyon sa Diyos is malayo. We cannot fellowship with God talaga. At saka ang isa pa doon is yung sakit. One of the reason kung bakit tayo nagkakasakit ay dahil sa kasalanan. Dahil nga sa ating kasalanan, kaya napaka-importante na kapag tayo nagkasala, we must always repent of our sin kay God. At isa pa rin, ano pa ang result ng kasalanan natin? Sabi doon, we are under curse kapag tayo ay patuloy nagkakasala. At ibinigay ni Lord yung kanyang salita, sinasabi niya doon, ang lahat ng ang lahat ng hindi nakakatupad sa salita ng Panginoon, lalo na in the Old Testament, binanggit niya na we are under curse. So, sa pamagitan ng law ng Panginoon, God have declared that He is holy, and man is sinful, and God has declared that all of us are sinners in the eyes of God. Walang isa man sa atin. So yun nga, while God has declared His law, God has given us the law, meron ding ibinigay na pangako ang Diyos sa atin. At ang pangako na ito ay na kay Lord Jesus. Because no one can fully follow the law of God, commandments. Kaya sinasabi ng Panginoon Jesus dito, Galatians 3:22, but Scripture has locked up everything under the control of sin, so that what was promised, being given through faith in Jesus Christ, might be given to those who believe. So sabi dito, we are locked up. Kumbaga, tayong lahat ay na-control nga, everything in us is controlled by sin. And so, ano ang sabi ni Lord dito? Until the promise have come to us, sa atin. Sino yung promise ni Lord para tayo ay ma-break ang bondage natin sa sin? It is the Lord Jesus Christ Himself. So, ano ba ang ginawa ng Panginoon sa atin? Romans 3:23, basahin ko lang, for all have sinned and fall short of the glory of God. And sabi dito sa Romans 1:29, ano pa ang kalalagayan natin before Jesus Christ dumating sa ating mga buhay? They have become filled with every kind of wickedness. So yung tao daw, tayo nga ay under control of sin, under control ni Satan. At ang kalalagayan natin, sabi dito, they have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips. They are God-haters. At ano sinasabi nila, although they know God's righteous decree, that those who do such thing deserve death. So ito yung sinasabi ng Lord ni Lord. Dahil nga daw tayo under ng control ng kasalanan, we deserve death. At ito nga daw yung sinasabi ni Lord, yung mga kasalanan na nagpo-kontrola sa atin, we are full of envy, we are full of jealousy, we are full of galit, at wala tayong kapayapaan. Pero, at ang sinasabi doon ni Lord, dahil sa kalagayan natin, we all deserve death. Walang isa man sa atin. Pero by the grace of Jesus Christ, ang ginawa ng Panginoon, He gave His only begotten Son, Jesus Christ of Nazareth, who came. Jesus is God, but He came in the flesh to save us. Amen? Kaya sabi dito sa Romans 3 verse 21, but now that the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. So yung ating sa sarili nating mga gawa, hindi tayo makakaabot sa pamantayan ng Panginoon. No one can be holy sa pamagitan lang ng ating mga gawa. No one ay magiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Even kahit alam natin yung mga law ni Lord, we cannot be declared as holy or righteous in the sight of God. Kaya nga yung promise ni Lord is, He gave His only Son, Jesus Christ, to redeem us from all our sin. So basahin ko lang dito, Romans 3, verses 5 to 6. For if we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection.
knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. So, ito yung kagandahan na ginawa ng Pangsus. Si God, He came in the flesh, at ito nga si Jesus Christ, He manifest in the flesh. Siya ay nagkatawang tao sa atin para tayo ay tubusin sa ating kasalanan. Kaya sinasabi sa Bible, kapag tayo raw, when we are united with Jesus Christ, the Son of God, sabi doon, we will be united with Him in His death. Ano ibig sabihin noon, we will be united with Him in His death? Ibig sabihin, kung paano si Jesus Christ ay namatay sa kanyang kasalanan, ganun din naman din tayo. Tayo din daw ay kaisa niya sa kanyang kamatayan sa krus. So, yung ating mga kasalanan ay dinala ni Jesus sa kanyang katawan. At kung paano siya namatay, sabi sa Bible, we will be united with Him sa kanyang kamatayan. So, ibig sabihin, yung sin ay wala ng power sa atin because we have been died with Jesus Christ. At kung paano siya na-buried, He was buried for 3 days, ganun din naman tayo when we believe in Jesus, when we are united with Jesus Christ as our Lord and Savior, ay yung mga kasalanan natin, sabi doon, ay napako ng kasama ni Jesus. Kaya when Jesus Christ, ano ang nangyari kay Jesus Christ? After 3 days, na siya ay namatay at inilibing, si Jesus Christ ay niresurrect by the power of the Holy Spirit. So sinasabi doon, if we are united with Jesus Christ sa kanyang death, we will also be reunited, united with Christ sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya when Jesus Christ was resurrected from the dead, pag tayo ay nakipag-isa sa Panginoon Jesus, sabi ng Bible, tayo rin ay makikisa sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya pag tayo ay tumanggap na sa Panginoong Jesus, ang lahat ng mga tao, sabi dito, the old man was crucified with Him, that the body of sin might be done away. So yung power of sin, pag tinanggap natin si Jesus, the power of sin will have no dominion over our lives. At anong sinasabi doon? That we should no longer be slaves to sin. So ito yung ginawa ng Panginoon sa atin. We have been crucified. At ano ba ang na-crucified sa atin? Pag tinanggap natin si Jesus, yung ating lumang pagkatao. Yun po ang naku-crucify sa atin. Yung ating makasalanang katawan, when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, yung ating old nature, yung ating old self, that is the one that has been crucified with Christ. Kaya kapag tayo ay nanalig sa Panginoon, the new nature will come upon us. Bakit new nature? Because Jesus Christ, yung tinanggap natin, siya yung mananahan sa atin. So kapag si Jesus Christ ay nanahan sa ating mga puso, ay may bago na tayong pagkatao. Yun ang sinasabi ni Lord, that we will become new creation because the old has gone and the new has come. It is through Jesus Christ that we will become a new creation. Amen? So, makikita natin, in the Bible, merong isang parable na nakasulat sa Bible. It is about Zacchaeus. Si Zacchaeus po ay isang chief tax collector. He was a chief tax collector. At ito nga si Zacchaeus wanted to see Jesus. Gusto niyang makita si Jesus. Pero dahil sa dami ng tao na sumusunod kay Jesus, Jesus is sinusundan ng maraming tao because siya nga is naggagamot, siya ay naghihil ng maraming sakit, nagpakita siya ng maraming kababalaghan. So maraming tao ang sumusunod sa kanya. At one of them is Zacchaeus. Pero the problem with Zacchaeus was panda. Siya ay napakaliit. So, kahit na gusto niyang makita si Jesus, wala siyang way kasi nga dahil ang daming tao, puno ng tao. So, ang ginawa ni Zacchaeus, inunahan niya si Jesus at yung mga tao. Tumakbo siya sa unahan at ang ginawa niya ay he climbed up a sycamore tree. So, anong tawag dito? Siya ay umakyat sa isang puno ng sikamoro. And then, while Jesus was coming towards him, nung pagdating ni Jesus doon sa lugar na yon, si Jesus, tinawag niya si Zacchaeus. Sabi ni Jesus kay Zacchaeus, Zacchaeus, bumaba ka ngayon din sapagkat kailangan kong tumuloy
sa iyong bahay. At nung sumigaw si Jesus at sinabi niya yun na kailangan ko ngayon na tumuloy sa iyong bahay, ang ginawa ni Zacchaeus, nagmamadali siyang bumaba sa puno at nagpunta sila sa kanilang bahay kasama si Jesus. And nung na-encounter niya si Jesus, nung nakausap niya si Jesus, anong sabi ni Zacchaeus sa kanya? Sabi niya, Lord Jesus, sabi niya, ang aking pong kayamanan, ipapamahagi po ako ang aking kayamanan, ang kalahati ng aking kayamanan sa mahirap. At sabi ni Zacchaeus, kung ako po ay merong mga ninakaw, sabi ni Zacchaeus, ibabalik ko ng 3 beses ang lahat ng aking ninakaw. At ano ang sinabi ni Lord Jesus kay Zacchaeus? Truly, sabi niya, ang kaligtasan ay dumating na sa iyong sambahayan. Kay Zacchaeus, sabi niya, truly, salvation has come to you, Zacchaeus, and to your family. Bakit sabi ni Jesus, I have come to seek and save the lost. So makita natin, si Zacchaeus dito he was very hungry for Jesus. Meron siya talagang nagmimithi sa kay Jesus. He wanted to know Jesus. Gustong-gusto niyang makilala si Jesus. At walang hindrance sa kanya. Kahit na siya ay pandak, siya ay umakyat ng puno. Kaya ang sinasabi ni Lord Jesus sa atin ngayon, tayong lahat, sinasabi ni Lord Jesus, ito rin ang sinasabi ni Lord sa atin, kailangan niyang ngayon na pumasok sa ating mga tahanan. At ang tahanan na yun, ano ba sinasabing tahanan na yun? Hindi lang siya isang physical na tahanan, kundi ang sinasabi ni Lord, ang tahanan na sinasabi niya ay itong ating mga puso. Gusto ni Lord na siya ay manahan sa ating mga puso. Sinasabi ni Zacchaeus, ni Lord Jesus kay Zacchaeus, Zacchaeus, bumaba ka ngayon, kailangan kong tumuloy sa iyong tahanan. At hindi niya sinasabi na kailangan kong sumilip, kailangan kong dumalaw sa iyong bahay. Ang sinasabi niya, kailangan kong tumuloy. At hindi niya sinasabi na bukas, hindi niya sinasabi na sa isang araw, sinabi ni Jesus sa kay Zacchaeus, kailangan kong ngayon na tumuloy sa iyong bahay. So hindi sinasabi ni Jesus, kailangan kong tumuloy sa isang araw, sa makalawa, kinabukasan. Pero sinasabi ni Lord, kailangan kong tumuloy sa iyong bahay. At ito nga ang bahay na sinasabi ni Lord, itong ating tahanan. Because nais ni Lord na siya ay manahan sa ating mga puso. Because ang tanging kaligtasan lamang natin is si Lord Jesus. Because without Jesus, we are lost without Jesus. We are all sheep have gone astray. So without Jesus, tayo ay kulang ang ating mga buhay. At yun din ang naranasan ko. Nung wala pa ako sa Panginoon, ang buhay ko ay kulang. Meron akong hinahanap na hindi ko maintindihan. At yun pala ang ating relasyon sa Panginoon. Because nga, bakit? Dahil tayong lahat ay created in the image of God. At kung wala sa atin si Lord Jesus, kung wala ang Diyos sa ating mga puso, meron parang mga hole sa ating mga puso na hindi yun mafe-feel ng kahit na anong mga bagay, kahit na sinong tao pa ang pwedeng makapagpuno ng ating mga buhay. So that is what Jesus have done sa ating mga buhay. Amen? So, when Jesus Christ came, what did He do? He took our sin in His body at the cross. Dinala niya ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Kaya sinasabi dito in 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come and the old has gone. The new is here. So ibig sabihin, when we believe in Jesus Christ, in the work that He has done on the cross, yung kanyang kamatayan sa krus, si Jesus ang malanan sa atin. Kaya kapag nasa atin si Jesus, yun siya na ang buhay natin. Siya ang magiging buhay natin. At si Jesus, di ba, siya ay banal, siya ay holy, siya ay matuwid. Kaya sa pamagitan ng Panginoong Jesus, yung buhay niya sa atin, Jesus Christ who is the light, He will become the light sa ating mga buhay. At sinasabi ni Lord, if we will follow Jesus, there will be no darkness in our lives at all. Because si Jesus nga is the light of this world. Amen? So, in Christ Jesus, we become a new creation. Tayong lahat ay magiging bagong nilalang. Because the life of Jesus, Jesus Himself will be our life. Amen?
So ano pa siya sabi dito? Romans 6 verse 22, but now having been set free from sin and having become slaves of God, you have your fruit to holiness and the end everlasting life. So nakita natin, when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, sabi doon, we will be set free from sin. So yung dati nating buhay, if we are controlled by sin, when Jesus Christ came, we will be set free from sin. Ano pa? Having become slaves of God, kasi dati slaves tayo ni Satan. Sunod-sunuran tayo, wala tayong kakayanan para sumunod sa Diyos. Pero sa pamagitan ni Jesus, kapag nasa atin si Jesus, we will become slaves of God. At yun nga, siya ang ating liwanag. Ano pa sinasabi dito? Then you have your fruit to holiness. Kasi nga, before na wala tayo si Jesus, hindi natin magawa ang tama. Yung sinasabi, di ba may kanta, gusto kong gumawa ng mabuti, gusto kong bumait, pero di ko magawa. So yun yung katotohanan. When we are without Jesus, hindi natin magawa yung kalooban ng Diyos sa atin. So from unholiness, we have come to holiness, and the end, sabi dito, everlasting life. At nung wala pa si Jesus, sinasabi dito, yung ating patutunguhan is everlasting death. Kapag kay Jesus, meron tayong everlasting life. At yun ang pinaghahandaan natin ngayon, kasi si Jesus malapit na siyang dumating. Nung unang dumating si Jesus, sabi doon, when Jesus Christ will come, He will not bring salvation, pero ang lahat ng nananalig sa Kanya will be with Him in heaven. At ito ang inaasahan natin ngayon. Ito yung pinaghahandaan natin, the coming of Jesus Christ, our Lord and Savior. So ito yung ginagawa ni Lord sa atin, that God is reconciling the world through Jesus. And sa pamagitan ni Jesus, tayong lahat, sabi nga doon, will have everlasting life. Everlasting because God is Spirit. He is eternal. Wala siyang kamatayan. Kaya pag tinanggap natin si Jesus, doon tayo mamatay, we will have eternal life. Because God, the Spirit, God, Jesus is Spirit. No end, no beginning. He is the Alpha and Omega. And when we receive Him, yun ang tatanggapin natin. Eternal life. Yun ang sinasabi, eternal life. So napakahalaga po ang relasyon natin sa Diyos. At yun nga, yung ating relasyon sa Diyos is sa pamagitan lamang ng faith. Yung salita na ito, yung sinasabi ni Lord, ang faith ay saan ang gagaling? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya when we are accepting the Word of God, itong mga salita niya, sabi doon, faith comes from hearing, and hearing the Word of God. So hindi nang gagaling sa atin ang faith natin. But because ang Word ni Lord ay powerful, it is the Word of God, siya yung nagbibigay ng pananampalataya sa atin. Siya yung nagtuturo sa atin ng katotohanan. Jesus is the truth. He is the salvation. He is our life. Amen? So, ano pa sabi dito?